Hindi ko alam kung paano ko uumpisahan ang istoryang ito. Ang istoryang nag-iwan ng matinding karanasan na hindi ko makakalimutan na nangyari sa buhay ko. Itago niyo ako sa pangalang Mia, 30 anyos. May asawa pero walang anak. Maaga akong nakipagtanan noon dahil wala na ang aking mga magulang. Ang masungit kong tiyahin ang nag-alaga sa akin noon. Dahil sa kasungitan ni tiya, napilitan akong makipag-asawa ng maaga. Kahit na wala pa akong kaalam-alam tungkol sa mga bagay na yan. Ang alam ko lang noon, malayasan ko na ang napakasungit kong tiya. At ang naging ka-live-in ko noon ay isang taxi driver. Nung nakipagtanan ako kay Andy na siya yung naging ka-live-in ko, nahihirapan akong makisama sa kanyang ama. Dahil halatang istrikto at sobrang napakalasenggero niya. Wala na rin kasi ang ina ni Andy. Kaya, malayang malaya ang kanyang ama sa lahat ng mga gusto niyang gawin sa buhay niya. Ang trabaho ng kanyang ama ay isang taxi driver din. Bale, sarili nila yung taxi na pinapasada nila. Salitan silang mag-ama. Si Bianan sa gabi, si Andy naman sa umaga hanggang hapon. Ang ginagawa ng ama niya, pag yung asawa ko na ang namamasada, mag-iinom muna yun bago matulog. Ganon lagi ang kanyang ginagawa. Sa paglipas ng mga araw at buwan, 5 buwan na ako noon sa bahay ng ka-live-in kong si Andy. Nung napansin ko ang unti-unting pagbabago ng kanya. Nung bago pa lang kasi ako sa bahay nila, talagang napakasungit at tila babaeng may buwan ng dalaw. Sa katunayan, hindi nga kami nag-uusap nun eh. Pag umaalis ang asawa ko, halos ayaw ko nang lumabas sa kwarto dahil takot na takot at naiilang ako sa kanyang ama. Pero isang araw, nagising na lang akong nagbago na ang biyanan ko. Yung ugali niya nung bago pa lang ako sa bahay nila, malaki na yung pinagbago. Noon, hindi siya umiimik at palaging nakasimangot. Samantalang, nung nagbago na siya, palagi na siyang nakangiti at palagi na rin niya akong kinakausap. Hanggang sa isang araw, nagising na lang akong wala si Andy sa aking tabi. At nung wala si Andy sa aking tabi, bumangon ako at binuksan ko ang bintana. Nagbabaka sakali akong nasa labas lang siya. Pero, ang hindi ko inaasahan, si Bianan ang makikita ko sa labas ng bahay. Nagsisibak ng kahoy nung time na yon si Bianan. At wala siyang damit pang itaas. Nung nakita ko ang katawan ni Bianan, parang may kuryenteng dumaloy sa aking katawan. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang nararamdaman ko nung time na yon. Dahil na rin siguro sa maskulado niyang katawan. Kaya, ganon na lang ang nararamdaman ko. Si Andy kasi na asawa ko, hindi siya ganon. Payat na matangkad ang asawa ko. Samantalang, yung ama niya, katamtaman ang taas niya at talagang matitipuno ang kanyang katawan. Habang nakatitig ako sa katawan ni Bianan at ang likot na ng aking isipan noong time na yon,
Hindi ko man lang napansin na nakatingin na pala siya sa akin. At nung nakita na niya ako, agad na akong lumabas sa kwarto. Lumabas ako sa aming bahay at tinanong ko ang aking asawa. Ang sagot naman niya, baka daw gagabihin si Andy. Hindi ko na tinanong kung anong oras siyang uuwi. Sapat na yung nalaman kong gagabihin siya. Nung natapos na kaming nag-usap ni Bianan, pumunta na ako sa banyo para maligo na. Unang buhos ko pa lang ng tubig noon, nung narinig kong may ibang tao sa bahay. Hindi na ako nagtagal sa banyo. Binilisan ko ang bawat pagbuhos at ilang saglit pa, lumabas na ako sa banyo. Nung nakalabas na ako mula sa banyo, nakita kong may ibang tao nga sa bahay. Kinabahan ako noon dahil mag-iinuman na naman sila. Mabilis ang mga hakbang kong pumasok sa kwarto. At nung nasa kwarto na ako, narinig kong tinatawag ako ng aking biyanan. Nung narinig ko ang boses niya, agad akong lumabas mula sa kwarto. At pagbukas ko ng pintuan, katawan ni Bianan ang tumambad sa aking paningin. Nung nakita ko si Bianan sa harapan ng aming kwarto, halos hindi na ako makapagsalita dahil nahihiya akong humarap sa kanya. Nahihiya ako dahil nung time na yon, wala siyang damit pang itaas. At yung katawan nitong maskulado, basang-basa na rin ng pawis. Sobrang nakakapanghina ng tuhod nung nakita kong ganon ang nasa harapan ko. Nung time na yon, tila napansin ni Bianan na hindi ako umiimik. Tinanong niya ako kung bakit ako hindi umiimik. Sumagot naman ako ng, wala po, nagulat lang po kasi ako. Ang alam ko po kasi, wala po kayo dito sa harapan ng pinto. Bakit nga po pala niyo ako tinatawag? Ang sabi ko. Nagulat ka ba? Baka nagulat ka sa aking maskuladong katawan. Alam ko naman na lihim kang humahanga sa akin. Hindi mo yun may tatago dahil kitang-kita ko sa iyong mga mata. Siya nga pala, tumawag yung asawa mo. Pinapatanong niya kung bakit hindi ka raw niya makontak. Ang sabi ko naman sa kanya, kung may gusto siyang sabihin, ako na lang yung magsasabi sa iyo. Pero ang sabi niya, siya daw yung magsasabi sa iyo nun. Kaya, tawagan mo na siya. Kung wala kang load, magpa-load ka na o heto ang pera. Ang sabi ni Bianan. Sa sinabing yon ng aking biyanan, nakaramdam ako ng sobrang hiya. At pakiramdam ko nun, tila isa akong kandila na unti-unting natutunaw sa harapan ng aking biyanan. Hindi ko kinuha ang perang iniabot niya sa akin. At nung hindi ko kinuha ang perang ibinibigay niya, hinawakan niya ang kamay ko at ibinigay niya ang perang sinasabi niyang pang-load ko para daw makausap ko ang asawa ko. Nung ganon ang ginawa niya, ramdam na ramdam ko ang palad nito. Mainit ang palad ni Bianan. At yung init na yon, tila may gusto siyang ipahiwatig. Nung hindi pa niya binibitawan ang kamay ko, hinila ko na yon, sabay sabing, salamat po. Sige po, magpapaload muna ako, ang sabi ko sa kanya. Okay, sige, mag-ingat ka ha, uwi ka agad. Ang sabi niya. Opo,
Ang tanging naisagot ko na lang kay biyenan. Nung nakuha ko na ang perang ibinibigay ni biyenan, pumasok na ako sa kwarto at inayos ko muna ang sarili ko bago ako pumunta sa tindahan para magpa-load. At habang naglalakad ako sa daan, nung nakasalubong ko ang isang babae, huminto siya at may tinanong siyang pangalan. Nung tanungin niya ang pangalan na yon, nagulat na lang ako dahil pangalan ni biyenan ang tinatanong niya. Maganda, sexy, at talagang bata pa ang babae na yon. Nung nalaman kong si biyenan ang hinahanap niya, agad kong tinuro sa kanya ang bahay na may pinturang kulay berde. Nung nakita niya ang bahay ng biyenan ko, agad na siyang pumunta doon. At ako naman, agad na akong pumunta sa tindahan para magpa-load. At nung nasa tindahan na ako, yung tindera naman ang nagtanong sa akin kung sino ba yung babaeng nakausap ko kanina. Ang sagot ko naman sa kanya, hindi ko po siya kilala. At sinabi kong si biyenan ang hinahanap niya. Nung sinabi kong si biyenan ang hinahanap niya, napapangiti ang tindera na yon. At ang sabi niya, "Naku, yung biyenan mo talaga, sobrang hilig niya sa mga babae. Alam mo bang, mula nung wala na siyang asawa, hindi na mabilang yung mga babaeng pumupunta sa bahay niya. Naku, sana hindi gumaya yung anak niya, yung asawa mo. Bantayan mo yung asawa mo ha, baka mamaya hindi mo na mamalayan na. Marami na pala kayong babae sa buhay niya." Ang sabi ng tinderang chismosa rin talaga. Sa dinami-dami ng mga sinabi ng tindera na yon, hindi na ako nakasagot pa sa kanya. Hindi na ako nagsalita. Umalis na lang ako noon na peke ang ngiti ko dahil hindi ko inaasahan na ganon ang mga sasabihin niya. Nung pauwi na ako, parang naririnig ko pa ang mga sinasabi ng tindera na yon. Lalo na sa sinabi niyang babaero pala ang ama ng asawa ko. Ang daming gumugulo sa isip ko nung time na yon. Bigla kong naalala ang asawa ko. Yun kasi ang unang beses na hindi siya umuwi sa amin. Sa sinabing yon ng chismosang tindera na yon, kinabahan ako. At dahil kinabahan ako, binilisan ko pa ang bawat hakbang ko pauwi sa bahay ng biyenan ko. Gusto ko na kasing makausap yung asawa ko. At nung papalapit na ako sa bahay ng biyenan ko, narinig ko ang tawa ng isang babae. Naratnan kong nakikipag-inuman na yung babaeng nakasalubong ko kanina. At magkatabi sila ni biyenan. Naglalampungan na sila habang nag-e-enjoy sa bawat tagay nila sa alak. Gusto kong umiwas sa kanila, pero wala na akong ibang dadaanan pa. Kaya, nakayong ko na lang akong dumaan sa kanilang pinag-iinuman. Nung nakita ako ni biyenan, tinanong niya kung nakausap ko na daw ang asawa ko. Ang sagot ko naman, hindi pa po. Hindi ko na sila tiningnan dahil marami silang nagiinuman. Agad na akong dumiretso sa loob ng bahay. Kinontak ko ang cellphone ng asawa ko, pero nagri-ring lang ito. Hindi ko alam kung bakit ayaw niyang sagutin ang tawag ko. Palakad-lakad ako sa sala, balisang-balisa, dahil ang daming gumugulo sa isip ko. Lalo na at may sinabi pa yung tindera sa akin. Habang palakad-lakad ako sa sala, nung biglang lumapit si biyenan, tinanong niya kung bakit hindi ako mapakali. Sinabi ko sa kanya na ayaw sagutin ng asawa ko ang tawag ko. Ang sagot naman niya,
Huwag mo nang isipin yon. Halika, tumagay ka muna. Halika na, huwag ka nang tumanggi. Alam kong matagal nang hindi ka nakakainom. Shot na. Ang sabi ni Bianan. Dahil na rin sa problema sa aking asawa. Ang dami kasing gumugulo sa isip ko nung time na yon. Napilitan akong uminom. Nung una, pasimple lang akong nakikisama sa kanila. Hanggang sa sumabay na ako sa mga bawat tagay, ingay at kalokohan nila. Nung time na yon, doon ko na nasubukan ang magyosi. At habang nasa kalagitnaan na ang aming pag-iinom, nung tumayo si Bianan at ang kasama niyang babae, pumunta sila sa silid. Nung tumayo na ang dalawa, pagkaraan ng ilang saglit, umalis na ang aming mga nakainuman. Naiwan ako sa lamesa at nag-iisip. Medyo nakaramdam na rin ako ng hilo nun. Nahilo, pero hindi naman ako lasing. Para mawala ang pagkahilo na aking nararamdaman, pumasok ako sa kwarto. Yung kwarto namin ng asawa ko, katabi lang ng kwarto ng aking biyanan. Kaya naman, nung nakapasok na ako sa loob, narinig ko ang ingay na nagmumula sa kwarto ni biyanan. Alam kong may nagaganap na hindi maganda sa pagitan nila ng babae na yon. Nung narinig ko ang ingay ng kama, nakaramdam ako ng init. Init na. Bigla kong naalala yung maskuladong katawan ng aking biyanan. Nakatingin ako sa kisame habang iniisip ko na ako yung kasama ni biyanan nung time na yon. Alam kong hindi maganda ang iniisip ko. Pero wala na akong magagawa dahil nag-init na ang buong katawan ko. Nung nararamdaman kong iba na ang aking pakiramdam, pinilit kong labanan ang nararamdaman kong yun. Kinuha ko ang unan at itinakip ko yun sa aking tenga. Pero kahit na wala na akong naririnig, si biyanan pa rin ang nasa isip ko. Pinilit kong huwag muna siyang isipin dahil masaya na siya sa babaeng kasama niya sa kwarto. Dahil sa unan na nakatakip sa tenga ko, hindi ko na narinig pa si Andy na pumasok sa kwarto. Nagulat siya dahil nadatnan niya akong nakatakip ang tenga ko. Hindi ko na sinabi sa kanya ang dahilan kung bakit ganon ang nakita niyang ginagawa ko. Niyakap ko siya at bilang asawa, ibinigay ko ang sarili ko sa kanya. Nung natapos ang sandaling yon, magkayakap na kaming natulog at hindi na namin namamalayan na lumipas ang mga oras na magkayakap kaming dalawa. Kinaumagahan, nakangiti ang asawa ko. Tinanong ko siya kung bakit mukhang masaya siya. Ang sagot naman niya, sinumpong na naman daw ang kanyang ama. Sa sinabi niyang yon, alam ko na ang ibig niyang sabihin. Nakita na niya ang babaeng kinakasama ni biyanan sa kwarto. Tinanong ko siya kung okay lang ba sa kanya ang ganon. Ang sagot naman niya, okay lang daw dahil wala naman daw asawa ang kanyang ama. Sa sinabing yon ng asawa ko, hindi na ako sumagot pa. Bumangon na ako at agad na akong dumiretso sa banyo. Naghilamos, nag-toothbrush ang ginawa ko. At nung natapos na ako, agad na akong lumabas. Pagkalabas ko mula sa banyo, ay naaamoy ko na ang mabangong pagkain na nagmumula sa kusina. Pumunta ako sa kusina at nakita ko doon ang babae ni biyanan. Nung nakita niya ako, ngumiti siya at nakita ko ang pilyang ngiti sa kanyang mukha. Alam na alam niya kasi na yung naganap sa kanila ni biyanan kagabi ay narinig ko. Simpleng ngiti ang ginawa ko noon sa kanya. Para naman wala siyang masabi. Pagkatapos noon,
pumasok na ako sa kwarto para ayusin ko na ang sarili ko. At nung nasa kwarto na ako, muling hiniling ang asawa ko ang bagay na madalas gawin ng mag-asawa. Nung time na yon, alam kong nasa loob ng kwarto din ang aking biyanan. Magkalapit na magkalapit lang ang kwarto nilang mag-ama. Kaya naman, may pumasok na kapilyahan sa aking isipan. Dahil naalala ko ang naganap sa pagitan ni biyanan at ang babae, naisip kong gawin din ang mga ginagawa nila. Yun ang unang beses namin na gawin ng asawa ko. Wild na wild ako nung time na yon. Dahil alam kong naririnig yon ng ama ng asawa ko. Sagupaan na kakaiba ang naganap sa amin. At habang ginagawa namin ang bagay na yon, narinig namin ang ingay din nila sa kabilang kwarto. Nung narinig ko na ang ingay nila sa kwarto, nawalan na ako ng gana. Nagtataka ang asawa ko kung bakit hindi ko na siya kayang sabayan. Ang sabi ko na lang, biglang sumama yung pakiramdam ko. Yun na lang ang sinabi ko sa kanya. Sa sinabi kong yun sa kanya, nagalit siya sa akin. At nung time na yun, hindi na namin tinuloy. Nagbihis ang asawa ko at agad na siyang umalis. Sa inasal ng asawa ko nung time na yon, nagtataka ko dahil hindi naman kasi siya dating ganon. Dahil iniwan niya ako ng ganon-ganon na lang. Nasaktan ako sa kanyang ginawa. Hindi man lang siya gumawa ng paraan para maibalik yung init na naumpisahan namin kanina. Alam kong kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko kung bakit siya nagalit. Pero sana hindi siya umalis. Sana gumawa siya ng paraan para naman bumalik yung dating init na aming naumpisahan. Habang iniisip ko ang ginawa ng asawa ko, heto na naman ang ingay na ayaw kong mapakinggan. Ayaw na ayaw kong marinig ang bawat singhap ni biyanan. Dahil habang naririnig ko yon, hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Parang nagseselos ako sa babaeng kasama ng biyanan ko. May halong inggit yung nararamdaman ko. Dahil kahit matanda na ang ama ng asawa ko, hindi maikubli ang maskuladong katawan nito. Hindi gaya dun sa asawa ko. Payat, as in payat talaga. Hindi man lang ako nasisiyahan pag ginagawa namin ang gawain ng isang mag-asawa. Sa totoo lang, matagal ko na din kasing pangarap yung lalaking gaya ng biyanan ko. Pero sadyang hindi lang matupad ang pangarap na yon dahil ang naging asawa ko, hayun, payat talaga. Nakakainis isipin yung ganon. Kung kailan pa dumating yung araw na may nakita na akong lalaki, sa maling pagkakataon naman siya dumating. Sa dinami-dami ng mga lalaki, yung ama pa ng asawa ko, sa kanya ko pa nakita ang katangian ng isang lalaking matagal ko nang hinahanap. Habang nag-e-emote ako sa loob ng aming kwarto, nung narinig kong may kumatok sa pintuan. At dahil tinatamad akong bumangon, halos ayaw kong gumalaw nung time na yon. Kaya, sinabi kong hindi nakalakyan, pasok ka na. At sa sinabi kong yon, narinig ko na ang dahan-dahan na pagpihit sa seradora ng pinto. Bago pa makapasok ang kumatok na yon, kinuha ko na ang kumot at agad ko nang itinakip sa buong katawan ko, pati na ang ulo ko.
Ilang saglit pa, narinig kong bumukas na ang pinto. Bumukas nga ang pinto pero hindi man lang nagsasalita kung sino man yung bumukas sa pintuan ng aming kwarto. Ang tanging naririnig ko lang ay ang bawat hakbang nitong papalapit sa kama. Nung wala akong narinig na boses mula sa taong pumasok, ako na yung nagsalita. At ang sabi ko, "Sino yan? Anong kailangan mo? Kung tawagin mo ako para kumain, hindi po ako nagugutom. Lumabas ka na please at pakisarado ang pinto," ang sabi ko. Nagpalipas ako ng ilang minuto. Hinihintay ko ang sagot ng taong pumasok sa kwarto, pero wala akong nahintay na sumagot sa mga sinabi ko. Dahil hindi ko nahintay yung taong nagsalita, tinanggal ko ang kumot sa ulo ko. At nung natanggal ko na yon, nagulat ako dahil si Bianan ang nakatayo sa gilid ng kama. Napapangiti siya habang nakatingin sa akin. Nung nakita ko si Bianan na nasa gilid ng kama, kinuha ko ang kumot at agad kong ibinalik yon sa ulo ko. Nang dahil sa ginawa kong yon, hindi ko inaasahan na gawin yon ng aking biyanan. Tumigil ang ikot ng mundo nung biglang hilahin ng ama ng asawa ko ang kumot. Sobrang nagulat at talagang parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Kung nagulat man ako, nagulat din ang aking biyanan. Nagulat at parang natakam ang biyanan ko nung nakita niyang wala akong saplot. Nung natanggal ni biyanan ang kumot na bumabalot sa aking katawan, nakita ko sa mukha nito ang kasabikan dahil pataas pababa yung mga titig niya sa akin. At ako naman, halos hindi ko maigalaw ang buong katawan ko dahil ang lalaking pangarap ko ay nasa harapan ko na. Hindi ko alam ang gagawin ko nung nasa harapan ko na ang aking biyanan. Hindi ako makagalaw dahil ang lalaking pangarap ko ay nasa harapan ko na. Pumikit na lang ako nun at hinihintay ko ang susunod na gagawin ni biyanan. Kaya lang, habang ako ay nakapikit, naramdaman ko ang kumot sa aking katawan. Sabay sabing, "Ayusin mo na ang sarili mo. Nakahanda na ang mga pagkain. Siya nga pala, nasaan ang asawa mo?" "Sige, Mia, magbihis ka muna. At mamaya na tayo mag-usap. Wala na kasi yung GF ko. Umalis na siya. Kaya, dalawa lang tayong kakain ngayon. Bilisan mo, yung mga pagkain sa lamesa, malamig na ang mga yon," ang sabi ng aking biyanan. Sa mga sinabi ng aking biyanan, hindi na ako sumagot pa dahil tumalikod na siya at mabilis na siyang pumunta sa kusina. At habang iniisip ko ang nangyari kanina, natatawa na lang ako nun. Hindi ko naman kasi inaasahan na papasok si biyanan sa kwarto at hihilain niya ang kumot ko. Nung time na yon, ayaw ko pa sanang bumangon dahil nahihiya ako kay biyanan. Pero narinig ko na ang boses ni biyanan at ang sabi niya, "O ano Mia, kanina pa kita hinihintay ah. Halika na at nagugutom na ako," ang sabi nito. Nung narinig ko ang boses niya, agad na akong bumangon at inayos ko na ang aking sarili. Nung naayos ko na ang aking sarili,
Agad na akong lumabas mula sa kwarto at pumunta na ako sa kusina. Dahan-dahan kong hinila ang upuan at ang sabi ng aking biyanan, "Sige na, maupo ka na at kumain ka na dyan. Wala naman yatang asawa mo, Mia. Ano bang nangyayari sa inyo? Madalas na kayong mag-away at tila iba na rin yung ugali niya. Ano bang nangyari? Kailangan kong malaman kung ano ba ang nangyari sa inyo. Ang pagkakaalam ko, kakarating lang niya. Tapos, umalis na naman. Sabihin mo nga sa akin, Mia. Ano bang pinag-aawayan nyo? Hindi na kayo mga bata para mag-away. May isip na kayo. May mga edad na kayo. Hindi na kayo mga bata, inuulit ko. Sabihin mo sa akin, Mia. Para naman alam ko ang gagawin ko." Ang sabi ng aking biyanan. Sa mga sinabi ng aking biyanan, hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong isagot sa kanya. Hindi naman pwedeng sabihin ko sa kanya ang totoong dahilan kung bakit umalis na naman ang asawa ko. Kaya naman, ang sabi ko na lang sa kanya, "Hindi ko po alam, Papa. Bigla naman siyang nagbago." At sa aking sagot, tumingin sa akin si biyanan. At ang sabi niya, "Mia, pwede ba? Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam ang dahilan. Dahil alam kong alam mo ang dahilan. Kaya umalis ang asawa mo." Mia, di ba ang sabi ko sa'yo? Kailangan kong malaman ang lahat-lahat para alam ko yung gagawin ko. Ang sagot ni Papa. "Papa, kasi naku, wag na po, nakakahiya. Wag niyo na pong alamin ang dahilan. Maayos din po namin to. Sige po, Papa, kain na po tayo. Malamig na po yung mga pagkain." Ang sagot ko kay biyanan. Nung time na yon, habang kumakain kami, nakayuko ako at hindi ko kayang titigan ang ama ng asawa ko. At ilang minuto din ang aming katahimikan bago ko naramdaman ang kamay ni biyanan na humawak sa aking kamay. At ang sabi niya, "Mia, asawa mo ang anak ko. At parang anak na rin kita. Ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat-lahat. Huwag kang mahiya. Isipin mo na lang na ama mo ako. At sa akin ka magsusumbong." Sa sinabi niyang yon, parang naging panatag na ang loob ko. At yun na nga, nasabi ko na sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit umalis ang asawa ko. At ang sabi ko sa kanya, "Papa, pasensya na kayo ah. Hindi ko naman siguro kasalanan kung nawawalan ako ng gana habang ginagawa namin ang gawain ng mag-asawa. Hindi ko rin kasi maintindihan ang sarili ko. Nung una kasi, okay pa naman. Pero habang tumatagal, nawalan na ako ng gana. At yun na, tuluyan nang hindi ko masabayan ang ginagawa namin ng asawa ko. Sa madaling salita, nabitin ang asawa ko. Kaya siya umalis at galit na galit." Ang sagot ko kay biyanan. "Oh, ganun pala ang nangyari, Mia. Alam mo, naiintindihan ko ang anak ko. Kahit sinong lalaki, kung mabibitin siya, talagang mainit ang ulo. At talagang magagalit talaga. Bakit naman kasi hindi mo kayang sabayan? Asawa mo yun, Mia. Dahil sa ginawa mo sa kanya, baka mamaya maisipan niyang maghanap ng iba. Subukan mong sabayan at kung maaari,
Tulungan mo siya. Yan na nga lang ang libre at walang bayad. Hindi nyo man lang magawa ng maayos. Mia, umamin ka nga sa akin. May ibang lalaki ka ba? Bakit hindi mo kayang sabayan ng anak ko? Baka naman, Mia, nakahanap ka na ng mas magaling kaysa sa anak ko. Kaya, hindi mo siya kayang paligayahin pa. At habang nag-uusap kami ng aking biyanan, nung biglang narinig namin ang katok sa pintuan. Nung narinig namin na may kumakatok, tumayo si biyanan at agad niyang binuksan ang pinto. At yung mga tropa niya, yung nandun na kumakatok. At gaya ng dati, mag-iinuman na naman sila. Hindi na bago sa akin yung ganun. Dahil noon pa lang, ganun na ang kanyang ugali. Magpapasada ng 3 araw. Tapos, tatambay na naman yan. At gaya ng dati, iinom na naman. Ganon na ganon ang ugali ng aking biyanan. Yun na nga, nung time na yon, pinapasok niya ang kanyang mga tropa. At nakiusap siya sa akin na ihanda ko daw yung mga pulutan nila. Nung time na yun kasi, may dala yung mga tropa niya. At dahil maayos naman yung pakiusap ni Bianan, at wala naman akong gagawin that time, yun, hinugasan ko muna ang mga plato bago ko nilinis yung mga isdang dala ng mga tropa ni Bianan. At habang nililinis ko ang mga isda, nung biglang lumapit si Bianan at ang sabi niya, Mia, mukhang masarap ang isda na yan. Halatang fresh dahil mapula ang mga hasang. Alam mo, Mia, ganyan yung mga isdang masarap. Mapula yung mga hasang. Sa sinabi niyang yun, parang iba yung dating niya sa akin. Lalo na nung bigkasin niya ang salitang masarap. Nung time na yun, hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Kaya, mas minabuti ko na lang ang mag-focus sa aking ginagawa. At ilang saglit pa, pasimple siyang bumulong sa akin at ang sabi niya, bilisan mong linisan yan, Mia. Nakakatakam ang isda na yan. Ang bulong ng aking bianan. Yung bulong niya sa akin, hindi ko alam at hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Nakikiliti kasi ako dahil ramdam ko ang hininga nito. Pero, yung aking nararamdaman, hindi ko yun pinahalata sa kanya. Dahil, ayaw kong sabihin niyang gustong gusto ko ang ginagawa niya sa akin. Kaya naman, sumagot na lang ako ng, Opo, Papa, wag po kayong mag-alala, saglit na lang to. Sige, Mia, punta muna ako sa mga tropa ko. Bilisan mo dyan, ha? Ang sabi ng aking bianan. Sumagot naman ako ng, Opo, Papa, don't worry po. Nung nalinis ko na ang mga isda, agad ko nang niluto ang mga yon. At nung malapit ko nang maluto, lumapit na naman ang aking bianan. At dahil nakatayo ako noon, tumayo siya sa aking likuran. At sa kanyang pagtayo, nararamdaman kong sinasadya niyang isagi at talagang idinikit pa niya ang katawan niya sa akin. Nung naramdaman ko ang kanyang ginagawa, umiwas ako at dahil sa aking pag-iwas, inakbayan niya ako at hinila papalapit sa kanyang katawan. Sabay sabing, nararamdaman kita. Halika. Samahan mo muna kami. Tumagay ka muna. Ang sabi
ng aking biyanan. Nung una, hindi ako pumayag sa sinabi ng aking biyanan. Ang sabi niya kasi, iinom din daw ako. Nakakailang dahil ako lang ang babae doon. Nung napansin ni biyanan na ayaw kong uminom, kumuha na lang siya ng alak at inilagay niya sa kusina. At ang sabi niya, dito ka muna Mia, pag nakauwi sila, lilipat ako dito. Antayin ko lang na umuwi na sila. Sige, dito ka muna ha. Enjoy. At huwag kang masyadong uminom. Ang sabi niya sa akin, sabay hawak sa aking balikat. Tumayo na nga siya at bumalik na sa mga tropa niya. At ako naman, naglagay na ng alak sa baso at inumpisahan ko ng uminom. At habang umiinom ako, pasulyap-sulyap ako sa cellphone ko. Wala talaga. Hindi man lang mag-text o tumawag yung asawa ko. Nang dahil doon, may namumuong galit sa aking puso para sa kanya. Habang iniisip ko ang nangyari sa amin kaninang umaga, hindi sapat na dahilan yon para magalit siya at umalis ng bahay. Nagtataka ako sa mga pagbabagong pinapakita ng asawa ko. Dahil hindi naman siya ganun dati. Noon, siya yung gumagawa ng paraan para maging maayos ang aming ginagawa sa kama. Pero, mula nung gabing hindi na siya umuwi, nagbago na siya. Hindi na siya yung lalaking dating nakilala ko. Habang iniisip ko ang asawa ko, nung biglang tumunog ang cellphone ko. Natutuwa ako noon dahil yung asawa ko ang tumatawag. Dahil sa sobrang saya ko, nakalimutan ko na yung galit at agad kong sinagot yun. Pero, nung sagutin ko na ang cellphone ko, hindi boses ng asawa ko ang una kong narinig. Boses yun ng babae at ang sabi niya, "Mahal, ano kaya kung sabay tayong maligo? Tapos, gawin natin sa banyo ang ginagawa natin dito sa kwarto. Ang gusto ko kasi, yung kakaiba naman, para hindi tayo magsawa dito sa kwarto. Alam mo mahal, na-miss ko yung unang nakarelasyon ko noon. Alam mo ba, ang galing noon. Lahat na yata ng sulok dito sa boarding ko na pagpwestuhan na namin. Kakaiba kasi yun. Siya kasi yung nagbibigay ng kaligayahan sa mga kagaya kong uhaw sa atensyon at pagmamahal. Nakilala ko yun sa club. Sakto nun na, kakahiwalay lang namin ng asawa ko. Siyempre, pag bagong hiwalay, kailangan ng isang karamay. Nung nakita niyang mag-isa lang ako sa lamesa, lumapit siya sa akin at nagpakilala siya. Nung time na yun, gustong gusto ko ng may kausap. Kaya yun, nakipag-usap ako sa kanya. Marami din kaming mga napag-usapan noon. At nung naparami na ako ng inom, nagmagandang loob naman siya. At ang sabi niya, hatid na daw niya ako. Nung sinabi niyang ihatid niya ako, pumayag naman ako syempre. Dahil bagong hiwalay, walang asawa, walang magagalit. Yun na nga, nung inihatid na niya ako, may nangyari sa amin. Mula sa sala, lumipat kami sa banyo, sa kwarto, at yung last, sa kusina. Sa lababo, doon ang huling pwesto namin. Alam mo, kakaiba yung lalaki na yun. Minsan nga, parang gusto ko siyang balikan. Dahil
Ibang-iba kasi yung lalaki na yon, ang sabi ng babae. Grabe ka naman, pambihira ka naman oh. Ang sakit ng mga sinasabi mo ah. Parang wala lang ako sa'yo. Sa tingin mo, hindi ko nararamdaman yung mga sinasabi mo? Sige na, para wala ka nang masabi, tara na sa banyo. At doon ko nagawin ang lahat-lahat ng gusto mo. Ayaw kong ikumpara mo ako sa iba. Ang sagot naman ng aking asawa. Nung time na yon, dinig na dinig ko kung paano sila mag-umpisa sa loob ng kwarto. Mga boses nilang nakakabingi. Yung mga boses nilang parang bumabaon sa puso ko. Ang sakit. Sobrang sakit. At pagkalipas ng ilang saglit, hindi ko na narinig ang mga boses nila. Siguro, lumipat na sila sa banyo dahil iyon ang gusto ng babae. Nung hindi ko na narinig ang mga boses nila, hindi ko namamalayan na inihagis ang cellphone ko. At dahil sa aking ginawa, natanggal ang battery at wasak talaga. Narinig ni Binan ang ginawa ko at agad siyang lumapit sa akin at ang sabi niya, Mia, anong nangyari? Ano yung ingay na aking narinig? Parang, nako, bakit mo inihagis ang cellphone mo? Paano na kung biglang tumawag ang asawa mo? Naku Mia, siguradong mag-aaway na naman kayo noon, ang sabi ng aking biyanan. Yung anak mo ba ang sinasabi mo, Papa? Yung magaling mong anak. Ayun, masaya na siya sa kandungan ng iba. Kaya pala, ganun ang ginawa niya kaninang umaga. Kunwari galit. Yun pala, may ibang babae na siya. Narinig ko ang lahat-lahat dahil tumawag siya sa akin at narinig ko ang mga pinag-usapan nila. At narinig ko din kung paano sila mag-umpisa. Papa, alam mo ba? Sobrang sakit sa akin yun. Yung mga boses nilang nakakabingi. Pakiramdam ko, unti-unting tinutusok ang puso ko. Papa, ano yung mga pagkakamaling nagawa ko? Ginawa ko ang lahat-lahat para sa asawa ko. Pero bakit ganito ang ginagawa niyo sa akin, Papa? Sabihin mo nga sa akin. Masama ba akong asawa? Papa, sumagot ka. Alam mo ang lahat. Dahil ikaw ang kasama namin sa bahay na to. Papa, sabihin mo sa akin. Ang sagot ko sa aking biyanan. Sa mga sinabi ko sa aking biyanan, hindi siya agad nakasagot. Pero, pagkalipas ng ilang saglit, lumapit siya sa akin at ang sabi niya, Mia, minahon ka. Ho, eto, uminom ka ng tubig. Mia, alam mo, kahit anak ko yun, hindi ko kinukonsinti ang ugali niya. Huwag mong iyakan yung mga taong nananakit sa'yo. Inuulit ko, Mia, uminahon ka. Uminom ka ng maraming tubig. Hanggang sa maging okay na yung pakiramdam mo. Ang sabi ng aking biyanan. Nung time na yon, ramdam na ramdam ko at kitang-kita ko naawa ang aking biyanan sa akin. Niyakap niya ako at yung yakap niya sa akin,
Ibang-iba. Ramdam na ramdam ko ang init ng katawan ng aking biyanan. Hinaplos-haplos niya ang aking likod. At ang sabi niya, "Tama na, huwag mong sayangin ang mga luha mo. Mag-enjoy ka. Tingnan mo ako, wala akong problema. Dahil gusto ko maging masaya. Ayaw ko ng stress. Enjoy lang." Sa sinabing yun ni Benan, sumagot naman ako niyang, "Yes, Papa, mag-enjoy tayo. Kung kaya niyang gawin ang makipagrelasyon sa iba, magagawa ko din yan. Tagay pa, Papa," ang sagot ko sa kanya. At habang nag-uusap kami ng aking biyanan, nung napansin kong titig na titig siya sa akin, nung nakita kong hindi maalis-alis ang mga mata niya sa aking mukha, hindi ko alam kung ano yung aking nararamdaman para sa kanya. At pagkalipas ng ilang saglit, naramdaman ko ang kamay ng aking biyanan na humawak sa aking nanlalamig na kamay. Nung nahawakan niya ang kamay ko, ang sabi niya, "Mia, pwede ba? Relax ka lang. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo." Inuulit ko, "Mia, dapat mag-enjoy lang tayo. Dapat masaya lang yung buhay natin. Huwag mong isipin yung asawa mo. Relax lang, Mia," ang sabi ng aking biyanan. Sa sinabing yon ng aking biyanan, hindi na ako nakasagot pa dahil nararamdaman ko na ang kamay niyang unti-unting gumagala sa iba't ibang parte ng aking katawan. Nung naramdaman ko ang likot ng kanyang kamay, hindi ko alam kung bakit hindi ko siya kayang itulak. Gustong-gusto ko ang kanyang ginagawa. Alam kong mali yung ginagawa namin dahil ama siya ng asawa ko. Pero sa isang katulad ng aking biyanan, hindi ko kayang tanggihan dahil yung mga haplos niya sa akin, hindi ko man lang yun naramdaman sa aking asawa. Sa madaling salita, mas malakas ang sparks ng aking biyanan sa aking katawan kaysa sa mismong asawa ko. Yung asawa ko kasi, hindi ko alam pero ibang-iba siya. Magkaibang-magkaiba sila ng kanyang ama. At nung painit na ng painit ang ginagawa namin, nung bigla kaming natigilan dahil narinig namin ang boses ng mga katropa ni Papa. At ang sabi nila, "Pare, punta ka naman dito. Wala na kaming tubig at alak. Bibili muna kami," ang sabi ng mga tropa niyang lasenggero. Wag na kayong bumili. Bukas na lang tayo ulit uminom. May problema ang manugang ko. Kailangan niya ako. Sige na mga pare, uwi muna kayo. At bukas na naman, tatawagan ko na lang kayo bukas," ang sabi ng aking biyanan. "Teka pare, di ba bukas samahan kita sa dun sa lugar ng kapatid mo yata yun? Ha pare?" ang sabi ng isa sa mga tropa niya. "Basta pare, tatawagan ko kayo," ang sagot naman ng aking biyanan. "Papa, tama ba yung narinig ko? May pupuntahan kayo bukas? Saan po kayo pupunta? Ako lang ba ang maiiwan dito? Pa, wala akong kasama,"
Alam niyo naman na takot akong mag-isa. Buti sana kung nandito yung asawa ko. Wala naman pakialam sa akin yun. Papa, pwede bang sumama na lang ako sa inyo? Papa, sige na po. Sama na ako. Kahit ako na yung tagaluto nyo. Yung mga pulutan nyo, Papa, ako na yung magluluto. Dahil alam kong iinom na naman kayo doon. Ang sabi ko sa aking biyanan. Sa sinabi kong yun kay biyanan, tumingin siya sa akin at ang sabi niya, pasensya ka na, Mia. Hindi ka pwedeng sumama eh. Dahil siguradong magagalit yung asawa mo. At isa pa, yung bahay ng kapatid ko, maliit lang yun. Kubo lang yun, Mia. Nasa tabi kasi ng laot yun. Kaya, temporary lang yung bahay niya doon. Alam mo bang, takot ako. Dahil matinik sa babae yung kapatid ko. Baka mamaya, ano pa ang magawa niya sa'yo pag makita ka niya. Lalo na at walang kwarto yung kubo na yon. Alam mo ba, yung sala, kwarto, kusina, nandun na. Inuulit ko, Mia, walang kwarto ang bahay na yon. Si Papa talaga. Ang daming sinabi. Diba, ang sabi mo sa akin kanina, mag-enjoy lang ako? Papa, alam mo naman na masakit yung ginagawa ng asawa ko. Hindi naman siguro masama kung mag-enjoy ako. Kasama ko kayo. Sige na, Papa, payag ka na. Ang sagot ko sa kanya. Ikaw talaga, Mia. Hindi mo ako tinitigilan, ha? Sige na. Oo na, payag na ako. Pero, ang tanong, kaya mo bang gumising ng maaga bukas? Kung hindi ka magigising ng maaga, iiwan ka namin. Kaya, ang mas maganda nating gawin ngayon, ubusin na natin itong mga alak. Tapos, matutulog na tayo. Dito ka muna, ha? Isarado ko lang yung mga pinto. Nakauwi na lahat yung mga tropa ko. Ang sabi ng aking biyanan. Nung time na yon, tumayo na siya at agad na niyang sinarado ang mga pintuan. Pagbalik niya sa kusina, dito na ako parang nakakita ng isang masarap na pagkain. Dahil nung bumalik na siya sa kusina, nakita kong naka-short na lang ito at wala na siyang damit pang itaas. At habang papalapit siya sa akin, hirap na hirap akong magtimpi. Ang hirap pigilan yung aking nararamdaman. Habang kitang-kita ko ang katawan niya. At habang tinitingnan ko yun, may naglalarong kapilyahan sa aking isipan. Iniisip ko kasi, ano kaya ang pakiramdam kung mahawakan ko yun at mapisil-pisil? Ay, parang akong nababaliw sa kakaisip. Kung ano kaya ang pakiramdam noon. Habang nag-i-imagine na ako, nung biglang magsalita si Biyanan. At ang sabi niya, "Oh, Mia, bakit bigla kang natahimik dyan? May problema ka ba? Hanggang ngayon ba, iniisip mo pa rin ang asawa mo? Ang sabi ko naman sa'yo, huwag mong isipin yung anak ko. Mag-enjoy tayo. Oh, kukunti na lang pala itong alak eh. Kaya mo pa ba? Kung hindi mo na kaya, huwag mo nang pilitin. Huwag kang masyadong uminom, di ba ang sabi ko sa'yo? Baka mamaya, hindi ka na makasama sa amin bukas. Tara na, tumayo ka na dyan at ihatid na kita sa kwarto niyong mag-asawa. Halika na, Mia," ang sabi ng aking biyanan. "Papa, sorry. Pasensya na. Kasi parang nahihilo ako eh.
Sandali lang, Papa, ang sabi ko. Nung time na yon, tumayo ako at tatakbo sana ako sa banyo. Nung hindi ko na makontrol ang sarili ko. At dahil nga nakainom ako, bumagsak ako sa sahig. Nung bumagsak ako sa sahig, mabilis naman na tumayo si Bianan para alalayan niya akong tumayo. Umupo siya sa sahig at habang hinahawakan niya ang ulo ko, tinatanong niya kung nauntog daw ako at ang sabi niya, "Patingin nga, Mia, baka naman nauntog ka na. Hindi ka kasi nag-iingat eh. Hayan tuloy, halika na, kapit ka lang at alalayan na kitang tumayo," ang sagot naman niya. Nung time na yon, habang inaalalayan niya ako para tumayo, siya naman yung nawalan ng balanse dahil nakainom din siya. Ang katawan at mukha ni Bianan sumubsob sa aking dibdib. At nung napasubsob na siya doon, hindi na siya gumagalaw pa. Hanggang sa tinuloy-tuloy na niya. Para itong bata na may hinahanap sa aking dibdib. Hanggang sa iba na ang nangyari. Oo, tama ang nasa isip ninyo. Nung gabing pareho kaming lasing ng biyanan ko, may nangyari sa amin. Yung tigas at lamig ng tiles, parang hindi namin nararamdaman. Ang iniisip na lang namin nun, kung paano namin magagawa ang isang gawain na tiyak na hindi namin pagsisisihan. Dahil walang pumilit sa amin. Pareho naming ginusto ang lahat. Kaya, masasabi kong kakaiba ang gabing yon. Dahil talagang sinulit namin ng aking biyanan. Hindi na namin iniisip na mali yun. Basta ang mahalaga, matapos namin ang aming naumpisahan. Nung natapos ng lahat, tahimik kaming pareho. Parang bigla kaming nahimasmasan sa aming ginawa. Yung aming katahimikan, si Bianan ang unang nagsalita at ang sabi niya, "Mia, galit ka ba sa akin? Alam kong nakainom ka. Ayaw mo ba yung nangyari? Kung ayaw mo yung nangyari, kung galit ka sa akin, o heto, sampalin mo ako, Mia. Pasensya ka na. Dahil natukso ako. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Wala na. Nagkasala na ako sa asawa mo. Kahit magsisi man ako ngayon, wala nang silbi. Dahil tapos na eh. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Mia, uulitin ko. Pasensya ka na. Patawarin mo ako, Mia," ang sabi ni Bianan. "Papa naman eh. Bakit ka ba ganyan? Hindi mo naman ako pinilit ah. Kagustuhan nating dalawa. Yung may mangyari sa atin. May pangangailangan ka. May pangangailangan din ako. Nagkataon na pareho tayong nangangailangan. Kaya natin nagawa yun. Pinagbigyan lang po natin yung ating mga sarili. Inuulit ko, Papa. Wala kang kasalanan. Walang sisihan. Dahil ginusto naman natin yon. Kahit sabihin natin na nakainom tayong pareho, ramdam ko at alam na alam kong may namagitan sa atin. Papa, nakakahiyang sabihin ito. Pero, alam mo, mas magaling ka kaysa sa anak mo. Yung asawa ko kasi, hindi marunong gumawa ng paraan para ganahan sana ako. Ang iniisip lang niya lagi, yung sarili niya. Kaya yun, lagi lang siya ang nag-e-enjoy. At dahil asawa ko siya, iniisip ko na lang na obligasyon ko yung ibigay ang pangangailangan niya. Pero ako, hindi man lang niya iniisip. Hindi niya iniisip na
may pangangailangan din ako. Kaya, heto ang kinalabasan sa palagi niyang pambabaliwala sa aking nararamdaman. Ang sagot ko sa kanya. Sa mga sinabi ko kay Bianan, niyakap niya ako ng napakahigpit. At nung time na yon, lumipat na kami sa kwarto at magkatabi na kaming natulog sa kama namin ng asawa ko. Halos sabay lang kaming nakatulog noon. Magkayakap at mahimbing yung tulog namin ng gabing yon. Kinaumagahan, maaga kaming nagising dahil yun ang araw na pagpunta namin sa kapatid ng biyanan ko. Kaya naman, agad na naming inayos ang aming mga sarili. Nung nakabihis na kami, tinawagan ni Papa ang kapatid niyang pupuntahan namin. At ang sabi niya, papunta na kami doon. At nung natapos na ang pag-uusap nilang magkapatid, yung mga tropa naman niya ang tinawagan niya. Pero kahit isa sa kanila walang sumasagot. Kaya naman, nagpasya kaming wag na silang hintayin at kami na lang ni Bianan ang pumunta sa bahay ng kapatid niya. May kalayuan din ang bahay ng kapatid niya dahil 4 na oras din yung biyahe namin noon. At nung nakarating na kami sa bahay ng kapatid niya, totoo pala ang sinabi ng aking biyanan. Maliit lang ang bahay, pero hindi yun problema sa akin dahil hindi naman kami magtatagal doon. Nung time na yon, hindi namin nadatnan ang kapatid niya sa bahay niya. At pagkalipas ng ilang saglit, dumating na ang kapatid ng aking biyanan. Hindi ko inaasahan na ganon pala ang kapatid niya dahil napakamatso at talagang may itsura ito. Dahil sa aking nakita, palihim akong napapakagatlabi na lang dahil ganon ang itsura ng kanyang kapatid. At dahil first time kong makita ang kapatid niyang yun, ipinakilala niya sa akin at ang sabi niya, ako ang asawa ng kanyang anak. At gaya ng nakasanayan, nagkamayan kami ng kanyang kapatid. At sa aking pakikipagkamay sa kanya, naramdaman kong pasimple niyang pinisil ang aking palad. Dahil sa pasimpleng pagpisil ng kapatid ni Bianan sa aking palad, napapaisip na ako noon. Hindi ko kasi alam. Parang may ibig siyang sabihin. Dahil sa kanyang ginawa, nag-flashback yung sinabi ni Bianan tungkol sa kanyang kapatid. Yung sinabi niyang matinik sa babae ang kapatid niyang yun. Kung matinik sa babae yun, siguradong may binabalak siya. Dahil sa iniisip kong yun, agad kong hinila ang kamay ko. Dahil parang wala na siyang plano na bitawan pa yon. Nung nahila ko na, nagtataka ang biyanan ko at ang sabi niya, Mia, anong nangyari sa'yo? Bakit mo hinila ang kamay mo? Nako, pasensya ka na tol. Mahiyain kasi ang manugang ko eh. Ang sabi ni biyanan. Ah, ganun ba? Nako, tol, okay lang yun. Naintindihan ko naman eh. O baka naman may sinabi ka sa kanya tungkol sa akin ha? Parang takot kasi. Kung ano man ang sinabi sa'yo ng utol ko, Mia, huwag mong intindihin yun ha. Huwag kang maniwala dyan. Alam kong may sinabi siya sa'yo tungkol sa akin. Sana huwag kang maniwala. Sandali lang ha, magbibihis lang ako. Medyo nilalamig na kasi ako eh. Ang sagot ng kanyang kapatid na si Tito Simeon. Sige lang tol, magbihis ka muna dyan bago kami pumasok. Ang sagot naman ng aking biyanan. Nung pumasok na si Tito Simeon sa loob ng kanyang bahay, naupo muna kami sa labas. Hindi naman kasi kami
pwedeng pumasok sa loob. Dahil, gaya ng sinabi ni Bianan, walang kwarto ang bahay ng kanyang kapatid. At habang nakaupo kami, tinanong ni Bianan kung bakit ganon ang ginawa ko kanina. At ang sabi niya, Mia, bakit ganon ang ginawa mo kanina? Bakit mo hinila yung kamay mo? Baka mamaya, ibang isipin ng kapatid ko. Ang tanong ni Bianan. Sa tanong niyang yun, sumagot naman ako ng, Papa, sasabihin ko po sa'yo ang dahilan. Pero, huwag mong sasabihin sa kapatid mo ha. Alam mo kasi kanina, naramdaman kong pinisil niya ang palad ko. At yung pagpisil niyang yun, parang may ibig siyang sabihin eh. Tapos, naalala ko yung sinabi mong matinik sa mga babae. Kaya yun, natakot din ako. Baka kasi mamaya ano pa yung gagawin niya sa akin. Parang naniniwala na ako ngayon, Papa, na isa siyang matinik sa babae. Kakaiba ang kapatid mong yan. Alam mo, nung sinabi niyo kasi sa akin na matinik sa babae, sa totoo lang, hindi ako naniniwala eh. Ang iniisip ko nun, baka nagdadahilan lang kayo para lang hindi ako sumama dito. Pero ngayon, ako nang nakapansin na totoo ang sinasabi ninyo. Pasensya na kayo, Papa, ang sagot ko sa kanya. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo, Mia? Pero, huwag kang mag-alala. Dahil hindi ka niya magagalaw at hindi ka niya mahahawakan. Dahil hindi kita iiwan, Mia. Dito lang ako sa tabi mo at ganun din ang gawin mo. Huwag kang aalis dito sa aking tabi. Dito ka lang ha, ang sagot niya. Opo, Papa. Hinding-hindi ako aalis sa tabi mo. Natatakot din kasi ako eh. Baka mamaya, ano pa, yung mga binabalak ni Tito Simeon. Mahirap na po, Papa. Sapat na yung pagkakasalang nagawa ko. Dahil nagkamali tayo. Ayaw ko nang madagdagan pa ang kasalanan ko. Ang sagot ko naman. Oo naman, Mia. Mas maganda na yung umiwas ka na lang. Dahil kilala ko na ang kapatid kong yan. Kahit sino, pinapatulan niya. Ang lagi niyang sinasabi, hindi naman daw niya pinipilit yung mga babae. Sila naman daw yung kusang nagbibigay ng kani-kanilang mga sarili. At yung mga babae daw ang nagbibigay ng motibo para magka-interes ang kapatid ko sa kanila. Kaya, ikaw, Mia, huwag na huwag kang magsuot ng mga maiksing mga damit. Huwag mo siyang bigyan ng dahilan para matukso sa'yo. Ang sabi ng aking biyanan. Opo, Papa, ang sagot ko naman. At habang nag-uusap kami ng biyanan ko, nung lumabas na si Tito Simeon mula sa kanyang bahay, at ang sabi niya, Tol, pasok na kayo. Pero, pasensya na kayo ha. Medyo magulo sa loob. Wala kasi akong oras para mag-ayos. Alam mo naman, Tol, masyado akong busy. Ang sabi niya. Ayos lang yan, Tol. Ano ka ba? Para kang iba naman kung magsalita ka eh. Kung iniisip mo si Mia, huwag kang mag-alala. Mabait ang manugang ko. Ang sabi ni Bianan. Totoo po yan, Tito Simeon. Mabait po ako. Huwag kayong mag-alala. Ang sagot ko naman. Yun na nga. Pumasok na kami sa loob ng bahay ni Tito Simeon. Pagpasok namin sa loob, agad kong napansin ang mga damit ng babae. Kinabahan ako sa aking nakita. Ang tanong sa isip ko, kanino ang mga damit na yon? At nasaan kaya ang babaeng nagmamay-ari sa mga damit? Napansin ko din ang higaan na hindi man lang yun naayos. At habang pinagmamasdan ko ang higaan na yon, nung napansin kong may bahid ng dugo ang kumot. Nung time na yon, parang gusto kong hilahin ang kamay ni Bianan para lumabas na sa bahay ng kanyang kapatid. Kaya lang,
hindi ko yun magagawa. Dahil ako yung pumilit kay biyanan na sumama sa bahay na yun. At sa umpisa pa lang, sinabi na ni Biyanan ang pagkatao ng kanyang kapatid. Ang alam ko nun, ako lang ang nakapansin sa bahid ng dugo na nasa kumot. Ang hindi ko alam, napansin din pala yon ni Biyanan. At nung nakita niya yon, hindi na niya pinatagal pa ang lahat. Sinabi na niya ang mga kailangan niyang titulo ng mga lupa. Medyo matagal ang pag-uusap nilang magkapatid. Dahil sa tagal nilang nag-usap, hindi kami nakabalik agad sa bahay nila Biyanan. Kaya naman, wala na kaming magagawa, natulog na kami doon. At dahil maliit ang bahay ni Tito Simeon, wala kaming magagawa, kundi magkakatabi kaming matulog. Okay na sana yung tatlo lang kami. Kaya lang, hindi namin inaasahan na pupunta pala doon ang babae ni Tito Simeon. At ano ba ang magagawa namin? Kami yung naglatag sa kabilang sulok. Nung time na may kasama na kami sa bahay ni Tito Simeon, mas minabuti na lang namin ang maghiwala ng higaan ng aking biyanan. Dun siya sa kabilang sulok at ako naman dun din sa isang sulok. Nung time na yon, maraming lamok, hindi ako makatulog. At hindi rin ako makatulog dahil naririnig ko ang mga bulungan nila Tito Simeon. Nung gabing yon, dinig na dinig ko ang lahat-lahat. Yung mga kakaibang ingay at mga galaw nila. Nang dahil din sa aking naririnig, bigla kong naalala ang ginawa namin ng aking biyanan. Kaya naman, nakaramdam din ako ng init habang naririnig ko ang mga ginagawa nila. Ini-imagine ko na lang noon ang isang beses na nagkasala kami ng aking biyanan. Ang alam ko noon, hanggang imagine na lang ako. Pero, nagulat na lang ako nung may maramdaman akong kamay na humahaplos na sa aking katawan. At hindi ako pwedeng magkamali. Walang ibang gagawa nun, kundi ang aking biyanan. At tama nga, nung gabing yon, ginapang ako ng ama ng asawa ko. At yung aming naririnig na ingay at galaw ng kapatid niyang si Tito Simeon, sinabayan namin yon. Nung ginapang ako ng aking biyanan, yun ang pangalawang beses na may nangyari sa aming pagitan. At pakiramdam namin nun, mas lalo kaming nasiyahan dahil walang alkohol sa aming mga katawan. Nung natapos na kami, narinig namin na hindi pa tapos yung kapatid niya. Kaya naman, dahan-dahan nang bumalik si Biyanan sa kanyang higaan. At natulog na din ako nung bumalik na si Biyanan sa kanyang higaan. Kinaumagahan, maaga na kaming umalis sa bahay ni Tito Simeon. Umalis kami sa bahay na yon na may maganda kaming alaala. Hindi na namin iniisip na baka napansin yon ni Tito Simeon. Ang mahalaga, masaya kami ng aking biyanan. Nung time na yon, agad na kaming umuwi. At nung nakarating na kami sa bahay ng biyanan ko, nadatnan namin na bukas ang pintuan. Hindi na kami magtaka kung bakit nakabukas yon. Ang iniisip na lang namin nun, umuwi na ang asawa ko. Ang alam namin, nag-iisa lang siya. Pero, nagkakamali kami. Dahil, nung nakapasok na kami sa loob ng bahay, naririnig namin ang mga tawanan sa loob ng kwarto. At yung tawanan nilang yon, nakaramdam ako ng selos. Ang sabi ng aking biyanan, "Huminahon ka, Mia. Huwag mong dadaanin sa galit ang lahat," ang sabi niya. Dahil sa sinabi niyang yon,
ganyan nga ang ginawa ko. At habang nagtatawanan silang dalawa, wala silang kalam-alam na nasa sala na kami. Ang alam namin nun, mga tawa lang nila ang maririnig namin. Pero, nagkakamali kami. Dahil yung tawa nila kanina, biglang napalitan ng mga ingay na hindi ko maipaliwanag. Dahil sa kakaibang ingay na yon, hindi na ako nakapagtimpi. Binuksan ko ang pintuan ng aming kwarto. At nung nabuksan ko na yon, kitang-kita ko ang mga katawan nilang parang bagong silang na sanggol sa ibabaw ng kama. Nakita kong nakapatong ang asawa ko sa kanyang babae. Dahil sa hindi nila inaasahan na nandun na ako sa kanilang harapan. Hindi sila makagalaw. At ang sabi ng asawa ko, "Mia, patawarin mo ako. Tao lang ako at natukso lang ako, Mia. Pag-usapan natin to, ayusin natin to," ang sabi ng asawa ko. Anong sabi mo? Ayusin? Ano pa ang aayusin natin? Maliwanag pa sa sikat ng araw ang nakita ko. Huwag na nating ayusin pang lahat. Tapos na eh. Nandyan na. Ano pa ba ang magagawa ko? Kung sa tingin mo ay mas nag-e-enjoy ka sa babae mo, ituloy nyo ang inyong ginagawa. Nakakahiya naman sa inyo. Pasensya na kayo na abala ko na ang ginagawa ninyo. Sige, ituloy nyo, ang sabi ko. Nung time na nahuli ko ang asawa kong iba ang kinakabayo niya, hindi na ako umiyak. Dahil na rin siguro sa naubos na ang luha ko. Kaya, tinanggap ko na lang ang lahat. Nung araw ding yon, umalis na ako sa bahay ng binan ko. Ayaw ni binan na umalis ako nun. Kaya lang, ayaw ko nang maulit pa ang nangyari sa amin ng binan ko. Sa ngayon, tahimik na ang buhay ko. At mula nung umalis ako sa bahay ng asawa ko, wala na akong balita pa sa kanila. Wala na din akong planong alamin pa ang mga kaganapan sa kanilang buhay. Dahil pinipilit ko ng ibaon sa limot ang nangyari sa buhay ko. Minsan, hindi ko na naalala yon dahil busy na ako sa aking trabaho. Kaya lang, minsan naman, naalala ko ang mga pagkakamaling nagawa ko. Ang sabi ko na lang sa aking sarili, hindi ako perpekto, tao lang ako at nagkakamali din. Ang mahalaga na lang ngayon, hindi ko na inuulit ang mga pagkakamaling aking nagawa. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Mia.